Father, may video po tungkol kay Saint Bridget na nakikita ng isang babaeng sobrang prayerful pero nasa impyerno pa rin. Ano po kaya yung posibleng seryosong dahilan kung bakit ang isang taong taos puso, nagdarasal araw-araw at oras-oras ay maaaring mapunta pa rin sa impyerno? Okay. So, alam naman natin in our Catechism of the Catholic Church na ang reason bakit mapupunta ang isang kaluluwa, isang tao sa impyerno ay pag hindi totoong nagsisi yung tao, di ba? Kasi, yun nga, Divine Mercy promises na kahit anong tindi ng kasalanan mo, pag magsisi ka at humingi ng kapatawaran, especially if you go to confession para mapatawad yung kasalanan mo na yan, then you will still have salvation. Di ba? So kahit dasal ng dasal, kahit Santo Rosario, kahit magsimba ka, if you are guilty of even just one mortal sin na hindi mo pinagsisihan, Wow. di ba? Yeah. And in fact, eto nga dapat ang i-remind ko. Kasi hindi ibig sabihin na dahil nagde-daily mass ka, hindi ibig sabihin na dahil nagro-rosaryo ka ay banal ka na. Hindi. Ang unang-unang dapat matignan natin ay yung examination of conscience na dapat i-reveal sa atin ni God yung ating mga kasalanan para pagsisihan yon at humingi ng kapatawaran. Yun eh. Kahit, di ba, kahit sino mga makasalanan, ang daming mga saints na dahil nagsisi, dahil humingi ng kapatawaran, naligtas sila. Tama. Pero bakit sino pa yung madasalin na yan ay nakita na Impyerno. because kung minsan ang tao kasi may spiritual pride din kung minsan eh. Dahil madasalin ka, dahil ginagawa mo lahat-lahat, akala mo Tama ka. tama ka. So yun yung deception din kung minsan. Right. Kaya let us be aware na yun nga, basic talaga yung before you even pray and magrosaryo ka dyan, magsimba ka dyan, pinaka-basic talaga yung repent from your sins and believe in the gospel. Amen. Yung repentance. Internal first, no, Father? Oo. Kaya nga, sabi ni Jesus, hindi lahat nagsabi, Lord, Lord. Ay, totoo, di ba? Oo. Alam nyo ba, sa maraming mga taon, parang ang sabat sa akin ay parang checklist lang. Thou shall not work. Magpahinga ka. Ito isa sa mga utos na palagi kong nasisira. Na hindi ko nagagawa. Masakit man sabihin pero totoo yun. Kaya medyo guilty ako palagi dito at may mga times na pagod ka talaga buong linggo. Kung napapansin nyo, meron akong singsing dito na kulay itim. Alam nyo, meron ako nakausap na pare from Argentina and tinanong niya sa akin ano raw ba tong singsing na to, bakit kulay itim? Kasi sa kanila daw sinisimbolize daw nito poverty ring, yung mga nagsisilbi sa mahihirap. Pero alam nyo, ang tawag dito sa singsing na to ay health ring. Na-discover ko to last year. Kala ko dati ito ay pang fitness tracking lang. Pero alam nyo, nung sinuot ko siya, nung nakita ko yung data, dun ko na-realize na hindi lang siya pang fitness tracker. Parang dun ako naggising kung ano yung tunay na pahinga, yung tunay na rest. Hindi ko inaasahan na itong malit na bagay sa daliri ko ang magtuturo sa akin ng totoong sabat, rest na binigay sa atin ni Lord. Kung di nyo po alam, talagang ever since many years ago, talagang pinapatakbo ko ang buhay ko sa hustle, work, trabaho, walang humpay. Todo kayod, di ba? Hataw lang. Yung hustle culture nga tawag nga nila dyan. Na parang kung marami kang ginagawa, doon na base yung worth mo, tsaka yung value mo, yung halaga mo bilang isang tao. Na pag marami kang nagagawa, parang may purpose ka. Tama? Nakaka-relate ka? Kaya yung rest, huyo sa akin yan. Para sa akin, liability yan mga ka-faith. Sayang yan sa oras. Dapat work lang. Pero alam nyo kung anong totoo? Doon ako nagkaroon ng revelation. Hindi lang ako pagod na wala pa sa akin ang totoong pahinga. Na kahit Sabado or Sunday na labeled na rest day, pero hindi ko ginagamit yun para magpahinga ako. Minsan wala kang ang ginagawa, pero kahit nakaupo ka sa sopa o nakahiga ka sa kama, nagtatrabaho pa rin yung utak mo. Sino ba yung pwede kong i-email? Sino ba yung dapat kong interviewin? Ano ba yung mga dapat kong edit? Ano ba yung mga dapat kong gawin? I mean, all sorts of things na tumatakbo pa rin sa utak natin. Na parang baon-baon pa rin natin yung mga trabaho natin sa utak natin. At ano ang resulta nito? Chronic exhaustion. Sobrang pagod na pagod ka. Parang
spiritually dry ka. Dry ang buhay mo. Even my prayer life, parang dry din. Hindi mo maramdaman ng buong buo ang presensya ng Diyos. Kasi ang dami mong iniisip, ang dami mong worry. Siyempre, anong result? Hindi ka lang pagod physically, may effect din yan sa'yo spiritually. Kung pagod ang katawan mo, pagod ang utak mo, paano mo maririnig clearly si Lord sa buhay mo? Paano ka magiging whole present sa family mo, sa pamilya, and even sa mensahe sa'yo ni Lord? Kaya alam nyo, sobrang blessing sa akin tong Rincon na to, Gen 2. Na-discover ko tong health ring na to. Actually, meron na ako nabiling dating health ring. Kaso, ang problema kasi, madali siyang nasira kaagad. Parang 1 week lang sira na kaagad. Madali din siyang malobat. Nung na-discover ko tong Rincon Gen 2 na to, sobrang natuwa talaga ako dito. Kasi hindi lang siya matagal yung kanyang battery life. Talagang natatrack niya mabuti kung ano ba'y nangyayari sa sarili ko. Yung oras ng pagtulog ko, yung mga lakad ko. Alam mo, para din siyang yung smartwatch. Pero ang conveniently dito, hindi mo na kailangan ng malaking smartwatch. Pwede na siyang ring lang, di ba? Maliit lang, very convenient, na hindi istorbo habang natutulog ka. Alam nyo, noong una, hindi ko to binili para isolve yung spiritual crisis na nangyayari sa akin. Binili ko to para lang mas matrack yung mga step ko, yung tulog. Kasi lately, parang palagi akong puyat, parang kulang ang tulog ko. Pag kulang ang tulog mo, low energy ka, wala kang gana sa ginagawa mo, nakaka-apekto yan sa mood mo. And even in your spirituality, kasi pagod ka eh. Pero alam nyo mga ka-faith, ito yung nagturo sa akin ng tunay na pahinga. Kasi yung battery niya nga 7 to 12 days siya. Ganun siya katagal na hindi mo kailangan charge ng charge. Tapos ang kagandahan pa, yung kanyang charger ay tumatagal to ng 3 months. Tapos, yung sa app niya, wala siyang subscription fee. Ayan, ito yung app na yon. So, makikita nyo dyan yung data ko. Ayan. Ayan. So, ilan sleep ako? 7 hours. Tapos, makikita mo din yung mga vital signs mo dyan. Makikita mo din kung stress ka ba. Tapos, ang kagandahan din dito sa mga babae, madedetect niya kung kailan ka magkakaroon. Yung ovulation mo, sa mga gusto magkaanak, di ba? Maalalaman nyo kung kailan ba kayo pwede. Nagna-natural family planning, na hindi nyo na kailangan maglista-lista sa calendar. Nadedetect niya, yung wife ko meron din siyang ganito, tapos tinesting namin 1 month, very accurate talagang. Nung nalaman niyang meron na siya, talaga sinabi dun na day 1 siya ngayon. So ang galing, di ba? Makikita mo din dito sleep score mo, may mga advice din sila dyan. Tapos yung stress score, kung stress ka ba, kung tumataas ba yung heart rate mo, lalo na yung HRV, heart rate variability. Ibig sabihin, pag low HRV, yung katawa mo, na-stuck ka sa stress mode. Okay, sobrang stress na stress ka. Pag high HRV, yung katawan mo ay relax ka. So makikita mo lahat yan dito sa app na yan, dito sa Rincon. Dahil nakita ko lahat ng data na yan, nung suit ko tong health ring na to, dun ako nagsimula magkaroon ng radical change sa totoong Sabbath day. Parang mas sineryoso ko siya kasi nakikita mo yung data eh, nakikita mo yung numbers. So pag mas nakikita mo yung numbers, parang nagkakaroon ka ng motivation, mas nagkakaroon ka ng goal, at mas doon ka nagkakaroon ng realization. Parang sinasampal yung mukha mo na, hey Adrian, magpahinga ka. It's not all about you. Do your best and God will do the rest. Diba? You need to rest. You need to slow down. So dito ko na-realize na kailangan ko walking ng matagal, na walang cellphone, yung mas mahabang family bonding sa wife ko, sa anak ko, at kay Lord, yung prayer life. At syempre, yung tahimik na meditation kasama ang follow up. Shameless plugging. Pero to sobrang pinakita nito sa akin yung mga dapat kong i-improve pagdating sa aking Sabbath day. Kaya pag ginagawa ko yun ng tama, nagre-reflect din yun. Nakikita ko yung numbers sa Rincon. So yung HRV tumataas, yung stress ko bumababa, at yung sleep quality ko ay sobrang bumubuti. At yung data mismo nagpapatunay, ang totoong pahinga ay may totoong renewal. Hindi lang sa katawan mo, pati rin sa kaluluwa mo. At yun ang totoong ibig sabihin ng Sabbath day. Hindi lang to rule na kailangan mo sundin dahil natatakot kay Lord o dapat mong gawin. Pero ito ay regalo sa atin ng Diyos
na dapat nating seryosohin, 'di ba? Na meron niyang epekto sa yung spiritual life. Kaya kung ikaw ay medyo hustle mode ka din, work ka din, kumbaga kahit Sabado and Linggo, trabaho ka pa rin ng trabaho, baka itong video na to, sinasabi sa'yo ni Lord, magpahinga ka din. Take a Sabbath rest. 'Di ba? I-track mo kung ano ba yung nangyayari sa katawan mo. 'Di ba? Itong Rincon Gen 2 ay highly recommend mga ka-faith na i-try nyo to, tignan nyo to. Ilalagay ko yung link kung saan nyo to pwedeng mabili, ma-purchase. Kasi sa akin very helpful to. Pag mas nakikita mo kasi yung numbers, mas nagkakaroon ka ng awareness at doon nagkakaroon ng totoong change. Na doon mo rin ma-experience yung totoong Sabbath rest, yung totoong spiritual renewal. Diba? Yung totoong family time sa family mo. Kaya kung pagod na pagod ka rin hanggang ngayon, try mo tong Rincon Gen 2. I highly recommend mga ka-faith. Yan, Rincon Gen 2. Kaya mga ka-faith, may tanong ako. Ano ba yung pinakamalaking struggle mo pagdating sa pahinga, sa Sabbath day? At ano ang totoong itsura ng totoong Sabbath sa'yo? I-share mo naman sa comment section at gusto kong basahin lahat ng yan. So, thank you and God bless.